Okay mga boss, so ang gagawin nyo, i-arrange nyo lang. So andito sa banda dito yung shifting fork, shifting drum. So ito siya, andito sa banda dito. And then andito naman yung sa may sprocket. And then andito yung sa may clutch part. So ayan na nga mga boss, ito yung sa sprocket. Ito yung shifting drum. And then andun naman yung sa may clutch. So isasalpak nyo lang mga boss ng paganyan. Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong... What's up mga boss, isang magandang gabi. Gusto mo bang matutong mag-overhaul pero natatakot ka kasi wala kang idea at hindi mo alam kung paano mo sisimulan? So ngayong gabi mga boss, ngayong araw na to ay mag-share ako ng idea or konting kahalaman kung paano buuin yung ating transmission ng ating motor na Simbonus 100 or Simbonus 110. So pareho lang sila ng makina mga boss. Mas malaki lang yung bore ng 110. So ayun mga boss, sa pag-overhaul ng ating motor, ang pinakakomplikadong part ay yung pagbubuo ng transmission. At alam mo ba mga boss na kapag nakabuo ka ng transmission or nai-arrange mo na maganda yung transmission, kaya mo nang mag-overhaul ng Simbonus 100 o 110 man yan. At marami pang iba. Kasi mga boss, maraming kamukha yung makina ng Simbonus. At alam mo rin ba mga boss na halos magkakamukha yung makina or yung transmission ng XRM 110, Wave 100, ng Simbonus at iba pang mga China motor na dual clutch. Kapag sinabing dual clutch mga boss is mayroon siyang primary clutch at mayroon din siyang ordinary clutch, yung karaniwan nating nakikita sa mga motor na clutch. So ayun na nga mga boss, pupunta na tayo dito sa ating makina. So sa ating makina mga boss ay may tatlong bahagi. Ayan, binubuo ng tatlong bahagi. So for example natin mga boss ay may tatlong kwarto na lalagyan ng mga pyesa. So may kanya-kanyang lamang pyesa yan mga boss. So sa parting kaliwa ko is andito yung magneto and timing chain. So tatawagin natin yung magneto part. At dito naman sa kanan mga boss ay nandito yung mga clutch at saka yung kicker, yung primary clutch, yung clutch housing, clutch lining at saka yung kicker. So tatawagin natin tong clutch part. Okay mga boss, sa gitnang parte ng ating makina ay dito nakalagay yung ating transmission. Ayan, yung ating transmission mga boss. So ito yung input shaft, counter shaft, saka ito yung shifting drum, saka ito naman yung crank. Okay mga boss, tulad ng sinabi ko, andito yung ating magneto part at andito naman yung ating clutch part. So ito yung gitnang bahagi ng ating makina. So andito mga boss yung lagayan ng sprocket at andito naman yung ating tadyakan. So bibiyakin ko na ngayon mga boss tong ating gitnang parte ng crankcase. So yan mga boss, nabiyak na natin yung ating gitnang parte ng ating makina. So may dalawa tong muka. Kapag magbubuo tayo ng transmission mga boss, may tinatawag tayong pacing. So ito yung pacing. So kahit alin dyan mga boss, pwede mong gamitin yung pisngi ng magneto part or yung pisngi ng clutch part. Pero para sa akin mga boss, mas gusto kong gamitin yung pacing ng magneto part, or dito nakalagay yung ating sprocket. Kung ang bubuin mga boss ay Simbonus, XRM 110 or Wave, so ito yung gagamitin ko pag ganito yung bubuin natin. So dito kasi ako nadadalian mga boss sa pacing ng magneto part. So hindi ko nagagamitin yung pacing ng clutch part. So pantatakip na lang natin yan pag nabuo natin yung transmission dito sa ating pacing. Okay mga boss, at nakapili na tayo ng ating pacing or pisngi ng pagbubuan ng ating transmission. So ito nga yung pinili natin, yung magneto part. So ayun na nga mga boss, so, sa ating transmission may dalawang ehe or axle. So ito yung tinatawag na input shaft, or dito nakakabit yung clutch mga boss, at
ito naman yung tinatawag na counter shaft, or dito nakakabit yung ating sprocket mga boss. At ito naman yung ating shifting fork. Itong dalawa na to, at ito naman yung ating shifting drum. So sa ating input shaft mga boss, hindi yan natatanggal tong mga to. Ang natatanggal lang mga boss ay yung isang gear. So kahit matanggal yan mga boss, madali lang ibalik. So paano mo maibabalik yan mga boss? Ganito lang yan. 'Di ba andito yung ngipin or paa ng gear. Siyempre ikakabit mo yan ng paganito. Ayan, paganito. Kasi andito nakakain yung yung ngipin ng gear dito sa ating input shaft mga boss. So ibabalik mo yan ng paganito. Yan. Yan, pa ganyan mga boss. So laging mauuna mga boss yung ating transwasher. Ang tawag dito mga boss ay transwasher. Yan, lagi siyang mauuna mga boss. Transwasher muna. Tapos yung gear. Ayan, ikakabit mo lang ng paganyan pag nalaglag o nahiwalay siya. So ayan mga boss, ganun lang kadaling buuin ng ating input shaft. Ayan. Okay mga boss, dito naman tayo sa ating counter shaft. So ang lagi nyo lang tatandaan mga boss is malaki papaliit. So ayun, malaki siya papaliit dito. So yun lang yung lagi nyong tatandaan mga boss sa ating counter shaft. So ito yung primera, ito yung segunda, tercera, tapos yung kwarta. So kahit mawasak yan mga boss, basta natandaan nyo na papalaki, malaki, papaliit, is mabubuo nyo na yan. So ang una nyong titingnan mga boss yung transwasher. Ayan, so mayroon siyang transwasher na hindi nalalaglag. So paano natin ikakabit yung primera? Ganito lang mga boss. Pag kinabit natin ng paganyan, syempre hindi siya maabot ng ngipin. So kakabit natin siya ng patalikod para maabot siya ng ngipin. Yan. And then mayroon siyang bushing at mayroon siyang washer. So anong susunod dyan mga boss? Syempre malaki papaliit. So ito yun mga boss. Yung primera, segunda, tercera. Tercera yan mga boss. So paano naman natin kakabit yan mga boss? So kakabit natin siya ng paganyan kasi ito yung ngipin ng segunda. So paganyan yung kabit niyan, alangan namang paganyan. Syempre hindi siya ma-engage nung segunda. So paganyan natin siya ikakabit. So ang lagi nating titingnan mga boss, may nauuna dapat diyan na transwasher. So lalagyan natin yung transwasher bago yung tercera. So ayan, nakakabit na natin mga boss yung ating tercera. Then susunod na natin mga boss yung ating kwarta. So mayroon yung transwasher sa gitna. Ayan. Tapos yung ating kwarta. Tapos washer. Ayan. So ayun mga boss, ganun lang kadaling buuin yung ating counter shaft. At nabuo na natin. Kahit mawasak yan mga boss, mabubuo natin yan. Basta tandaan nyo lang na malaki, papaliit yan mga boss. Okay mga boss, kapag bubuin na natin yung ating transmission at ito na yung ating pacing, so iharap nyo sa inyo yung ito yung starter mga boss, iharap nyo sa inyo. Tapos ito yung butas ng shifting fork. So ang gagawin nyo mga boss, ilalapat nyo muna yung transmission. So ito yung lalagyan ng sprocket at ito naman yung lalagyan ng clutch. So ilalapat nyo lang siya ng paganyan mga boss. And then ito naman yung ating shifting fork. So pag ganito yung kabit niyan mga boss, dito sa likod. Yan. Okay, ganyan lang yung kabit niyan mga boss. So andito yung lalagyan ng clutch at andito naman yung sa may sprocket at andito sa harap niyo yung shifting fork. Tapos ayan na nga mga boss, isasalpak na natin sa ating pacing. So ganito lang mga boss, salpak nyo lang.
hanggang sa pumasok yung dalawang axle at saka yung ating shifting drum. Okay, yan na siya mga boss, na i-salpak na natin. So kailangan mga boss magkapantay itong dalawang transmission. So yun na nga mga boss, nasalpak na natin yung ating transmission. And then pwede na nating lagay yung ating crank. So pinili natin yung magneto part. Syempre andin yung timing chain. So pag ganyan yung lagay niyan mga boss, sa kabila yung timing chain. Oh yan. So ganun lang mga boss. So bago natin takpan mga boss, ilagay din natin yung kicker. So dito nakalagay yung kicker. Tapos siguraduhin natin mga boss na naka-neutral siya. So dapat yan pantay mga boss. So paano natin i-neutral yan mga boss? Hanapin nyo lang yung uka. So sa ating shifting drum mga boss, mayroon yang uka. Ayan, uka. So dito nyo itatapat yung tuka ng ibon, tuka ng manok. Yan, saka nyo pihitin yung counter shaft. So kapag hindi umikot yung ehe mga boss ng ating counter shaft, ito yung ating input shaft, pag hindi pumihit yung ehe, ibig sabihin yan mga boss, naka-neutral na siya. So yung mga boss, naka-neutral na. And then tagumpay yung ating pagbubuo ng ating transmission. Ayan, naka-neutral yan mga boss. Umiikot lang to kasi wala siyang langis. So pag ganyan yung ikot, ayan. Okay mga boss, dito na nagtatapos yung ating video. Naway mayroon akong na-share sa inyo mga boss na kahit konting kaalaman. Sana mga boss ay mag-subscribe na kayo sa ating channel. Then hit na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin at tutorial na pinagagawa tungkol sa ating mga motor mga boss na ginagamit sa araw-araw. So hanggang dito na lang yung ating vlog mga boss at gumagabi na. So ayan, babush.